Fish on mga master. Fish on tayo master. Welcome mga master. Another day of fishing adventure natin ngayon. Actually kaka-out lang natin sa work 4 o'clock ng hapon. Try natin ngayon dito sa same spot. Mga ilang araw din kasi hindi maganda yung panahon. Sandstorm. So medyo okay ngayon. So check natin mga 1 hour. Try tayo mag-casting ng 1 hour. Sana may mahuli tayo. Welcome pala sa aking munting channel, Silatsky TV. Check natin ngayon dito sa gilid. Sana may mahuli tayo. Medyo gumanda-ganda naman na yung panahon ngayon. Mainit pa rin naman pero hindi na siya ganun ka-humid. Dala pala natin ultralight setup ulit. Yung ultralight natin na Kyoto, yung rod. Lure capacity niya is 1.5 to 7 grams. Reel natin yung Shimano na Sedona na 2000 shallow spool. Line pala natin mga master, Sea-Night na 4 pounds 4LB. Leader line natin is 8 pounds. Tapos lure natin is gamitin natin to ulit na yung stripes na redhead 6.5 gram. Check natin. Try natin ngayon kung may maliligaw. Medyo malakas pa yung mga master, oh. Yung current niya, yung alon. Ito lang kasi yung spot na malapit sa pinagtatrabahuhan natin mga master. Kaya saglit lang tayo makarating dito agad. Mga 5 minutes dito tayo. Halos halos 3 days. 3 araw ding hindi maganda yung panahon. Malakas yung hangin, sandstorm, tsaka sobrang humid. Yung tipong paglabas mo pa lang pawisan ka na. Yung kakaligo mo pa lang parang naligo ka ulit sa pawis. Ganun siya ka-humid. Walang kumakagat mga master, ah. Hindi tayo makapag-cast ng umaga. Sa umaga maganda sana. Hindi tayo makapag-cast kasi oras ng duty natin ngayon is 7 ng umaga. Alas 7 na umaga ang pasok natin hanggang alas 4 ng hapon. So after work lang talaga yung time natin makapag fishing.
Lipat tayo ng ano, master, dito sa kabilang gilid. Hindi ko alam ang eksaktong tawag dito sa lure mga master eh. May mga nakita ako sa YouTube, mga nagbablog din. Tawag nila dito is parang mangyan lure. Pero yung nakita ko is hindi ganito ang kulay. May mga orange, pero may stripes. Yung color nila is plain lang usually. Orange, green. Pero wala akong nakitang gantong redhead. Check natin dito mga master. Kasi medyo kalmado dito sa spot na to. Pag ganito kainit mga master ang ang panahon, usually lang hirap magpakagat sa yung mga malalapit sa gilid. Kadalasan nasa medyo deeper part ng dagat yung mga isda nag-stay. Pero subok pa rin tayo. Ganito talaga ang ang pag-fishing. Hindi mo alam kung anong klase ng isda ang kakagat. May mga humahabol naman mga master, yung Dora na tinatawag. Yung may parang nunal. Pag wala pang kumagat dito master, punta tayo dun sa una-unahan dun. Bante tayo dun. Bante tayo konti mga master. Ito try natin. Last year, actually ako nag-aya sa kanya eh. Sabi ko punta tayo ng ng tawag dito ng yung tindahan ng mga yung mga tindahan ng mga rod fishing supply. So pumunta kami, tapos check kami. Sakto yung napuntahan naming shop. May mga may mga yung na buo. May mga naka-sale na isang set na rod, reel, line, may linya na eh. So kumbaga gagamitin mo na lang. May mga mura. So wala, bigla kami, bumili kami. As in wala kaming kaalam-alam mga master na kung ano yung bibili namin, kung anong setup. Basta binili lang namin kasi maganda yung kulay, maganda yung reel. Ayun, binili namin. Tapos halos kada off namin noon every week. Practice kami. Pero yun, bait and wait, hindi pa kami nagka-casting noon. So hipon, laging hipon ang pain namin. Tapos yung sardines. Yan, doon nag-umpisa. Hanggang ayun, bili-bili na ng kasi yung nabili namin nung una is medium. Medium heavy na siyang na setup. So mabigat. Actually pag magka-cast ka, mabigat. So lagi ang ginagawa namin, bait and wait, hipon. Tapos laging gabi hanggang umaga, yun yung time namin. Tapos ayun, paunti-unti na, bumibili na paunti-unti. Hanggang, actually, maipapayo ko sa mga gusto mag-start pa lang. Check nyo muna. I-research nyo muna kung anong gusto nyong bilhin. Kung ultralight ba, light setup, medium, heavy. Yun, check nyo muna para at least ba hindi masayang yung yung gastos. Research kayo bago muna para hindi masayang yung gastos nyo. Kasi ang nangyari kasi sa akin,
bili, tapos hindi mo pa rin naman pala kailangan, hindi mo naman pala magagamit, so nadodoble. So bibili ka rin yung kailangan mo kasi kaka like experience mo ng ganto sa location, sa spot, doon mo lang siya ma-realize na hindi pala to sa ganto, hindi pala dapat ito ang gamitin. Tapos may mga makakasama ka mga angler din, doon mo siya madidiscover actually na dapat pala ganito yung binili ko, dapat ganyan. So para hindi masayang yung gastos nyo, check nyo muna kung ano yung gusto nyo setup. Tsaka payo ko rin naman is bili lang kayo nung budget meal na reel and rod budget meal, yung mura lang na quality naman, kaysa bibili kayo nung mahal, yung mga high end na tinatawag. Kasi para sa akin, may mga budget meal din naman na reel tsaka rod na na matibay na talagang quality din. So yun ang masasuggest ko lang. Ayan, wala nga nakagat mga master. Medyo mailap ang mga isda ngayon. Kaya mostly bait and weight ang ang mas effective. Abanti ulit tayo dun mga master. So una-unahan konti. Check natin kung meron. Ito lang pala kagandahan sa ultralight mga master. Magaan. Sobrang gaan. Hindi ka mangangalay kahit na makailang ilang cast. Hindi katulad sa medium, mga ilang cast pa lang ngalay ka na kasi medyo may kabigatan. Yun nga lang, pagkakaiba is yung capacity nung mahuhuli mong isda na size, weight, mas kaya nung medium. Kaya din naman ng ultralight, pero pag sobrang laki na, may chance na baka maputol ang linya, ang rod, baka hindi kayanin. Yun lang yung ang mga advantage at disadvantage ng mga sizes ng rod na setup. Di pa tayo doon master, may kulo doon master. May kulo dito mga master. Sana master, sana maabutan natin. Doon na sila master. Yung inalisan ko doon naman pumunta.
Ayun na sila. Baka bumalik sila dito, master. Hindi natin naabutan, master, yung ano, mga kulo. Sila mga master. Fish on, mga master. Fish on tayo, master. Ano kaya ito, mga master? Lapis, master. Lapis, mga master. Tumalo na kanina eh. Sana maland natin, mga master. Ayun. Master, lapis nga. Master, lapis. Tignan natin yung ano. Ayan, mga master. Release natin, mga master. Mga master. Lapis. Yun. Ulit tayo. Ayun na nga. Lapis lang yung kumagat, mga master.
baka bumalik. Grabe na pawis ko mga master, oh. Mainit. Para tayo nag-ehersisyo, ah. Yun ang kagandahan mga master, oh. Nag-i-enjoy ka na, nakakapag-exercise ka pa. Pag sinuwerte ka pa may huli, may ulam ka pa. Ayos ba? Time check tayo mga master. 5:07 na. Last tayo. Last 10 cast. Umpisa to. Countdown tayo ng last 10. Last 7 cast mga master. Last 6. Last 2 mga master. Last cast master. Ayun na nga ang ating finale. Salamat pala mga master sa pagsama sa aking fishing adventure. Hindi naman tayo na zero. May isang kumagat naman, lapis. So satisfied naman tayo. So samahan nyo ulit ako mga master sa sunod na video natin, sa sunod na spot. So hanggang dito na lang tong video ko mga master. At ako'y uuwi na. Magpapahinga pa tayo. So try natin ulit bukas pag out, kung medyo gumanda ulit yung panahon. So check natin bukas. Ultralight ulit mga master ang ating setup, ha. Kyoto na 702L. Tapos reel natin is yung Sedona, Shimano Sedona na C2000 shallow high gear. Main line is 4 pounds na C-Night. Leader line natin mga master 8 pounds na Usuri. Tsaka yung lure natin mga master, ayan. Bahala na kayo mga master kung anong tawag dito. Salamat. Sa sunod ulit mga master. Thank you.